Yung mga chong, the Brandex. Pag-usapan natin today is all about track lacrosse, no? So, bago tayo mag-umpisa, i-define muna natin ano yung track lacrosse. Combination siya ng dalawang types ng bike, no? So, yung isa is yung track bike or also known as fixed gear. Isa naman is cyclocross or mas common na siyang tawagin ngayon na gravel bikes, no? So, ito yung mga fixed gear na pinang off-road, no? Pinang tetrail, no? Kaya siya nabuo, kaya siya tinawag na track lacrosse. Kung gusto niyo ng in-depth na meaning ng track lacrosse, kung paano siya nabuo, kung sino naka-discover, Google niyo na lang, no? Bibigyan ko lang naman kasi kayo ng tips kung paano kayo magta-transition from conventional fixed gear into track lacrosse setup, okay? So, umpisahan natin sa frame set, no? Sa frame set, ang mga dapat nyong i-consider is yung size tsaka tire clearance. Sa size, syempre mas maganda kung fit sa'yo yung size na pipiliin mo. Pero kung limited lang naman yung budget mo, siguro piliin mo na yung mas malapit dun sa fit sa'yo, okay? Tire clearance, yan ang dapat mong i-check kung gusto mo mag-tracklo setup. Kasi hindi lahat ng frames na pang fixed gear ay pasok sa track lacrosse. Bakit? Mamaya mapag-uusapan natin yung size ng gulong. So, yun yung reason kung bakit hindi pwede or baka hindi pwede yung lumamang frame gamitin mo for track lacrosse, no? So, alamin mo muna yung tire clearance. Since nasa tire clearance na tayo, pag-usapan natin yung wheel set mo, no? So, sa wheel set, mas okay kung mas maraming holes, no? Hindi pwede yung arrow na 20 by 24 ipang tetrail mo, no? Baka mabengkong ka agad nun or mabalian ka ng spoke. So, mas advisable yung mas maraming holes para mas maraming spokes kang mailagay. Sa tires naman, since ipang off-road natin siya, mas okay kung mas malapad yung gulong mo. Tsaka, dapat may mga knobs yung gulong mo. Hindi po pwede yung 28C na thick slick. Hindi yun uubra sa dirt, sa gravel, no? Dudulas ka nun. So, mahalaga, dapat may knobs yung mga gulong mo. Ako, ang setup ko ngayon, naka-Gravel King ako na tires. Sa harap SK, yung SK, yun yung version na mas maraming knobs. Sa rear, SS, yun yung version na may slick part siya sa gitna. Pero sa gilid ng gulong, may mga knobs para ma-accommodate yung mga pagliko, no, hindi tayo madudulas. Tapos, kung magte-trail ka rin, i-advise ko sa'yo na mag-tubeless setup ka kasi hindi natin maiiwasan baka ma-puncture tayo, no? So, kung gusto mo mag-tubeless setup, dapat ang mga components ng wheels mo ay tubeless ready, no? So, paano mo malalaman kung tubeless ready yung mga components mo, yung rims mo, yung tires mo? Sa rims, syempre bago ka bumili ng rim, i-research mo, no, kung tubeless ready ba siya. Ako naka-Hydra ako, yan, tubeless ready yan. Yung H Plus Sun, tubeless ready rin yun. Or kung gusto mo ng pang MTB naman na gulong, pwede naman, mga pang 29er. Sa tires, paano mo malalaman? May nakasulat yan dito. TLC or TLR. No, ayan, TLC or TLR. Ibig sabihin, tubeless compatible or tubeless ready. No, so, pag may ganyang logo yung tires mo, pwede siyang i-tubeless. Next is gear ratio. So, yung gear ratio tsaka yung tire size mo, medyo related sila, no? So, the more na malaki yung tires mo, the more na mahirap siyang i-pedal, no? Tapos, i-plus mo pa yung mga knobs, no? Kung mas nabi pa yung gulong mo, mas mahirap siyang pagulungin gawa ng rolling resistance. So, anong connect niya sa gear ratio? Pansin nyo yung mga mountain bikes, no? Kung di pa kayo nakagamit ng mountain bike, marami silang gears, no? Ba't sila maraming gears? Ito, sa t-shirt ko. Yan. Marami silang gears kasi hindi pare-pareho yung terrains na dadaanan nila. So, kailangan nila mag-adjust every now and then. No, so, the more na malaki yung plato sa likod, yung cassette nila, mas malambot pa dyan yun, no? Tayo, since isa lang ang kag natin, no, one is enough nga, kailangan yung gear ratio natin, akma doon sa tires natin, no? So, ako, naka 46 by 18 ako. Tapos, yung tire size ko is 38C, no? So, okay ako dyan sa ganyang setup. Yung 46 by 18, kapag nilagayan mo ng 28C na gulong, sobrang lambot pa dyan yan, di ba? Sobrang spinning. Pero since malaki nga yung gulong, may rolling resistance, di ba?
mas mahirap siyang padyakan. So, mag-a-adjust tayo doon. Doon tayo magtitimpla. So, yun yung dapat nyo ring alamin, no? Sa sarili nyo. Kung, syempre, depende naman yan sa, sa comfort nyo. Hindi naman one size fits all yung 46/18 na gear ratio sa Traclo, no? So, kayo pa rin yung magde-determine yan. Next is yung cockpit, no? Sa cockpit, hindi siya sobrang relevant kagaya ng gear ratio tsaka nung tires, yung relation nila. Hindi sobrang ganun yung relevance ng cockpit. Ang mahalaga lang sa cockpit, hindi ka sobrang aggressive tsaka komportable ka, no? Kasi syempre pag nag-tracklo setup ka, hindi ka lang naman nasa flat. Pero ang ma-advise ko, wag sobrang aggressive ng cockpit, no? So ako naka-riser bar ako, tapos yung rise niyan ang taas pa. Parang 70 ata yung rise niyan, para lang makompensate yung pagyuko ko. Hindi ako sobrang nakayuko. Okay? Sa stem, no? So, yung stem naman, like sa pag-setup mo ng conventional na fixed gear, ano lang din naman siya, siya yung magde-determine kung gaano ka layo yung reach mo, di ba? Kung maliit yung frame mo, at kung feeling mo hindi ka komportable, edi habaan mo yung stem mo. Kung sobrang laki naman ng frame mo sa'yo, edi iksian mo yung stem mo. Sa saddle, ako naka-mountain bike saddle ako kasi yung naka ko dati, yung saddle na pang fixie. Ang sakit sa puwet, di ba? Lalo pag matagtag yung dinadaanan ko. So, ang ginawa ko, nag-MTB saddle ako. Mas malapad siya. Mas masarap upuan. So, yun lang, no? Kung may mga tanong kayo, pwede kayong magtanong sa akin. Pwede nyo ako i-message. Pwede kayong mag-comment. Huwag nyo lang akong tatawagan. No, pwede kayong mag-message. Sasagutin ko naman yung mga tanong nyo and mga concerns nyo. So, yun lang. Sana nakatulong. Peace.